Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. By the way, guys, sorry about, itong pag-upload ko medyo matagal kasi medyo nagkasakit po ako, and medyo nagre-rest pa ako actually, so hindi ko rin masyadong, hindi ko rin masyadong mape-pressure yung sarili ko pagdating sa pag-upload. So, pagpasensyahan nyo na lang. Kung makakapag-upload ako, di makakapag-upload ako. Pero kung hindi, hindi po muna, Pero okay lang. Babawi na lang ako sa susunod, guys. Pag medyo okay na talaga ako. Anyway, this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates, guys. For personal reading, Jing Tarot Reader. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa inyo. Meron akong TikTok, guys, Unicorn Princess Tarot. Feel free to follow me on TikTok. So, let's start your reading. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. One last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. What do we have here for the sign of Virgo? You do have here the High Priestess, Two of Pentacles, Five of Cups. Let's clarify this Five of Cups, King of Swords, yeah. So, sa nakikita natin, you are very, highly intuitive na tao, no? With the High Priestess. Your energy, you're very spiritual. Yung iba sa inyo, pwedeng marunong ka ring mag-reading or mag-tarot reading. Or maybe you are a healer. Nakakaramdam ako ng energy ng healers ng iba sa inyo. Yung healer, pwede nating masabi, hindi lang spiritually. Yan, yung iba sa inyo pwedeng doctor or nurse, or yung iba sa inyo pwedeng magaling kang maghilot, no? Once na may hinilot ka, pwedeng kahit papano naiibsan yung nararamdaman ng hinilot mo. Yung iba naman sa inyo, emotional na kind of healing. Pag sinabi nating emotional, yung tipong kahit mabigat yung pakiramdam ng isang tao, basta makausap ka lang niya, medyo gumagaan yung pakiramdam niya pag nakausap ka. So, kasi emotionally, nahihil mo yung taong yon. And kahit hindi ka magsalita, yung simpleng presensya mo pa lang ay magaan na, nakakagaan na sa pakiramdam nitong mga taong ito, no? So, masasabi natin you are a healer. And with the Two of Pentacles, I feel like for now, you do have a lot of priorities. Ito, pwedeng may mga pina-priority ka ngayon. Whether money or sa sarili mo, bahala ka na kung anong klaseng priorities yan. Pero sa ngayon, medyo hindi ko nakikitang pinapansin mo yung ibang gawain or yung ibang mga bagay na noon maaaring pina-priority mo ito, pero ngayon hindi na masyado, medyo kahit papano medyo pinapagaan mo yung maybe yung sarili mo, no? Hindi mo masyadong pinipressure. And I feel like, for what I can see here, maaaring kung ano lang yung sobra, yun lang, no? Kung ano lang yung sobra, yun lang yung, maybe may kinalaman ito sa pagbabudget, sa pera, or if not, pwedeng sa time, no? Kung ano lang yung sobra, yun lang. Hindi mo pinipressure ang sarili mo, no? You do have the Five of Cups and the King of Swords. Yeah, yung iba sa inyo pwedeng sa career, may mga bagay kang parang nililet go, or parang kahit malungkot para sa'yo, you're letting go of these things. Kasi the King of Swords, you are a very professional person. Pero alam mo sa sarili mo, pag hindi mo kayang mag-commit, hindi mo kayang mag-commit.
Parang alam mo yun. The way I see this is that malungkot, mahirap para sa'yo kasi may mga bagay kang kailangan i-let go. Yan nga, katulad na with the Two of Pentacles, pwedeng may kinalaman ito sa mga pina-priority mo noon, pero ngayon hindi na masyado, medyo binibitawan mo. Pero if you feel like this is the best for you for now, and then doon na lang muna, ano. And you do have the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. This is someone, a person, maybe a friend, maybe a person in the past, or a person in your dreams. Meron ako nakikitang ganong energy mula dito sa taong to. Who really wants to talk to you. Gusto kanyang makausap. Gusto kanyang makita, makausap. I mean, I feel like this person wants to explain or to talk to you kasi hindi niya alam kung paano i-express sa'yo yung mga bagay na gusto niyang sabihin through chat or yung long distance na komunikasyon. Hindi ko nakikita kaya niyang sabihin yon through that. Hindi ito yung tipo ng tao. If it has something to do with love related, soulmate related energy, may ganun ding energy tayo nakukuha. Hindi siya yung tipo ng tao na aamin ng feelings through chat or through call. Huwag kang mag-expect ng ganun. Kasi hindi siya ganun. Well, I don't know, but I feel like medyo ang tingin niya dun medyo mababa. Like, hindi ako ganyang klaseng tao. If I want you, if I love you, I would like to tell you these feelings in person. Ganun siyang tipo ng tao. And through actions. Mahina siya sa words, mahina siya sa communication. Lalo na kung long distance. Hindi siya yung tipo ng ganun. And I feel like pagdating sa pakikipagrelasyon, hindi rin niya kayang i-work out yung ganong klaseng relasyon. Okay? And I want to know bakit itong person na ito gusto kang makita or makausap. Spirit guides, angel guides, please tell me for the sign of Virgo. You do have here the Magician, wait lang guys, the Ace of Swords, and the Hierophant. Okay. Wait lang guys, medyo tinatanggal ko yung ash. Actually, upos ito nung nag-sage ako kanina bago mag-reading. So, nag-incense ako. Anyway, this is a person na gusto kanyang makita, gusto kanyang makausap because with the Nine of Cups, I feel like may other options or may other person pa. Maybe kung ang pag-uusap pa something to do with career, meron pa siyang ibang career. Pwedeng ganon. Pero kung ang pinag-uusapan natin is regarding love, maybe there's another option itong taong ito. And you are one of the option. Okay, hindi ka pa rin niya, sabihin na natin, kahit meron siyang someone with right now, nakakonect, pwedeng hindi ka pa rin nawawala doon sa isipin nitong person na ito. I feel like this person wants to win you. Itong person na ito wants to have you. Wants to have a relationship with you. Gusto niya magkaroon ng deep conversation sa inyong dalawa, yung kayo lang. Gusto niya magkaroon ng pag-uusap sa inyong dalawa. And I feel like kailangan ng maraming lakas ng loob. And I feel like in the past, this person, hindi siya nagkaroon ng chance to talk to you.
Or if nagkaroon siya ng chance na makausap ka, hindi siya ganon nagkaroon ng lakas ng loob to tell you yung mga bagay na gusto talaga niya sabihin. And I feel like marami siyang gustong sabihin sa'yo. With the Ace of Swords, this person is really thinking of you. This person is really thinking of you. Lagi kanyang iniisip. And I feel like itong person to, pinagpe-pray ka pa rin niya with the Hierophant, no? I'm feeling like either gusto niyang pangaralan ka, or gusto niyang banggitin sa'yo or sabihin sa'yo kung ano yung mga nalaman niya, yung mga natutunan niya sa buhay niya. Like, I feel like, with the Magician, itong person na ito, kahit corny, no, siya yung tipo ng tao na gusto kanyang mapasaya. Gusto kanyang pasayahin. Kahit di siya marunong talaga mag-joke or hindi siya joker na tao. Or kung siya ay talagang joker na tao, matlakas ang kanyang sense of humor, gusto kanyang pasayahin. I feel like this person wants to see you para makausap ka, to tell you itong mga nasa isip niya. Gusto kanyang makausap, gusto kanyang makita dahil gusto kanyang pasayahin. Iyon yung nakikita natin. And tell me more for the sign of Virgo, please. The Hermit is here. This is Virgo energy. Yeah, I don't know if you're dealing with a Virgo or merong Virgo sa chart itong person na ito. Seven of Pentacles. The Emperor is also here. Major Arcana. Nine of Swords is at the bottom of the deck. Two of Cups. Four of Swords and the Queen of Swords. This person feels like nasa isa kang sitwasyon wherein you are not happy, you are stressed with the Nine of Swords. Marami kang isipin, marami kang problema. Hindi ko alam kung nasabi mo sa kanya yun or nararamdaman niya lang. Pwedeng yung iba kasi nararamdaman lang nitong taong to. And then this person with the Emperor is like, parang hindi ako makakapayag na ganyan ka. Parang ayoko ng ganyan ka. Parang ayokong stressin ka. Ayoko na problemado ka. Ayoko na lulungkot ka. Ayoko na sasaktan ka. This person wants to make you happy. This person with the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy is thinking na I feel like ang thinking niya may pagkakapareho kayo. Na in a way, alam niya kung paano ka pasasayahin. That's why gusto kanya makita, gusto kanya makausap kasi alam niya yung gagawin pag nandyan siya sa sitwasyon mo. Na I don't know, pwedeng open ka sa communication towards this person or pwede rin namang nakikita niya through your post, through your social media, or nararamdaman niya. Kasi itong person nito with the Hierophant, meron din siyang malakas na pakiramdam towards you. So this is like spiritual connection sa inyong dalawa. So pakiramdam niya hindi ka okay. Gusto kong maging nandyan ako para maging okay ka. Gusto kong maging okay ka naman. Gusto ko itang pasayahin sa sarili kong paraan because I feel like I know how. Parang ganun. Parang feeling niya, alam niya. Dahil, kasi pwedeng may pagkakapareho kayo nitong taong to at alam niya yon. And parang feeling niya, kayang-kaya ko talagang mapa-smile ka man lang. This person really do loves you. Nakakaramdam ako ng love mula dito sa taong to. And I feel like sa ngayon, wala siyang magawa sa sitwasyon mo, sa problema mo. Kasi nga, I told you, this person, hindi siya magaling through communications. And pwedeng may pagkakalayo sa inyo na person na ito na nagiging dahilan kung bakit hindi niya mai-open up sa'yo or maipakita yung mga bagay na mga gusto niyang ipakita sa'yo. The Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. This person is waiting. Yeah, this person is waiting na magkaroon ng chance or maybe magkaroon ng paglalapit sa inyo. But I feel like the main issue here is money. Yan. Pwedeng yung plano, merong plano, may gusto. Alam mo yun, may plano and may gusto siya lumapit. Pero
maybe the main problem is money, the Page of Pentacles, kaya na medyo natatagalan, no? Pero nandun na, gusto na ng person na itong makita ka. So, what is your feelings towards this person? Queen of Cups and the Death card. Clarify the Death card. Spirit guides, angel guides. Four of Pentacles and the Eight of Wands. I do feel like you love this person, pero yung iba kasi nag-end na yung love. Yung iba naman, pwedeng nakapos, alam mo yon, nakapahinga. Nakapos, diba? Yung emotions mo towards this person. Mahal mo siya, pero for now, wait lang, hindi yun ang priority mo, hindi mo siya masyadong feel. I feel like yung connection ninyo is so strong with the Strength card, Leo energy, masyadong matibay, masyadong malakas. Pero, for now, hindi yun yung main priority mo. Gets mo yun? Kasi parang, it feels like, natutunan mong mag-let go sa mga tao, sa mga sitwasyon, na alam mong hindi para sa'yo. So, you feel like, itong person na to, kung wala siya sa buhay mo, kung feeling mo, hindi siya para sa'yo, ni-let go mo na lang, ganun. So, what will happen in the near future for the both of you, Spirit guides, angel guides, for the sign of Virgo, near future, you do have your the Strength card. Temperance. The Star is here. The Moon. Puro major arcana, guys. Strength card, Temperance, Star, the Moon. Clarify the Strength card, please. Nine of Swords and the Ace of Cups. I feel like there's this connection sa inyong dalawa na parang kahit wala kayong masyadong connection or wala kayong masyadong gawin, yung connection ninyo is lalong tumitibay, lalong lumalakas. And then pwedeng the Ace of Cups is like new love, new relationship, new love. Okay? Or pwedeng mga tao, bagong tao na dadating sa mga kanya-kanyang buhay ninyo. But I feel like this connection, itong bagong connection na ito, will, hindi ko siya nakikitang mag-workout eh. Hindi siya mag-workout. Nakakita tayo ng problema with the Nine of Swords. So, possible na dito sa separation stage mo with this person, another person ang pwedeng dumating or pwedeng nandyan na nga eh. Pero nakakita tayo ng problema, hindi magandang connection with that person. And clarify that with the Nine of Swords. Let's clarify the Nine of Swords. Yeah, you do have here the Eight of Cups. Clarify the Eight of Cups and the Three of Swords. So, like what I've told you, pwedeng magdulot ito ng sakit, ng pighati, ng kalungkutan, ng pain. And that would lead into maybe you or your person na mag-isip na parang ayoko na yata dito sa relasyon na ito. Ayoko na yata sa connection na ito. So, nakakita tayo ng interference of a third party. So, another person will be involved sa connection ninyo pero hindi magwa-work out. Nagigets mo yon. Nakakita tayo ng sakit at kalungkutan. And it feels like you would try your best. Hindi ko kasi masabi guys kung ikaw or yung person mo ang may dadating na isang person. Pwedeng nandyan na yung iba. You would try your best. Sabihin na natin nasa side mo yon. Or kung nasa side niya, he or she would try his or her best na i-train ang kanyang sarili according doon sa taong yon, no, na bago. Pwedeng ikaw, pwedeng i-train mo yung sarili mo na gustuhin or mahalin itong taong to kasi ito na nandito na ito na yung bago, ano pang gagawin natin. You would try your best na masanay dito sa bagong ito. But eventually, mapapagod ka ding intindihin, mahalin, gustuhin yung tao or yung bagay na hindi naman talaga aakma sa'yo. You know what I mean? So, itong new love or new person na to, I don't feel na magtatagal or I don't feel na magwa-work out.
Kasi alam mo sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mo. And so as this person, alam niya sa sarili niya kung ano talaga yung calling niya. Alam mo yon. And ano talaga yung gusto ko sa puso ko. And I feel like that is you. And with the other temperance, the star and the moon. You see, the star and the moon is here. The energy is you're so close, but yet you're too far. Ganun ang energy ninyong dalawa. So, nandyan lang kayo para sa isa't isa, but then hindi natin nakikita na magkakaroon ng paglalapit or mag-work out. Like the moon and the star, when you look at them, parang ang lapit lang nila, magkatabi lang. Pero, pag nandun ka talaga sa sitwasyon ng moon at ng star, magkalayo talaga, 'di ba? Magkalayo talaga sila. So, yung sa inyo, maybe, yung communication, yung connection, nandun pa rin, pero, medyo, mahirap i-work out dun sa near future ninyo, hindi pa masyado. And I feel like medyo may paghihintay pa ng konti dito. And tell me about this. But there's a big change coming with the Wheel of Fortune. May malaking pagbabagong mangyayari. And we do have the Three of Pentacles and the King of Cups. The Fool. I feel like after nitong lesson na ito na matutunan, I can see a better communication sa inyong dalawa. And I can see na magiging mas open regarding sa emotions or sa love. Dahil nandun yung realizations na after nitong connection with someone, yun yung makakapagpa-realize sa kanya or sa'yo na ay iba ka pa rin pala talaga. And that would maybe magkakaroon ng malaking pagbabago. It's like a big start sa inyong dalawa na this time around, I'm willing to take ng risk. Willing na akong mag-take ng risk sa bagay na talagang gusto ko. 'Di ba? And I feel like nandun yung feeling na parang willing ng mag-take ng risk kahit paghirapan. Kasi na-realize ko sa sarili ko, ikaw pala talaga ang gusto ko. Yeah. This person is actually manifesting you already. Manifesting a relationship, stability, marriage, reconciliation sa inyong dalawa. Minamanifest na yun. And sa ngayon nga lang, wala pa siyang magawa. Okay? So, thank you for watching. I love you all. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.